Pagbaba ng mga pandaigdigang altar, habang iniaalay ng lahat ang kanilang pinakamahalagang gamit, sa pag-asang makatanggap ng gantimpalang puting liwanag. Ikaw naman, kumuha ng isang tub ng lautan. Suwan kay beef noodles at itinapon ito sa gitna ng dambana. Sabi ng mga tao sa paligid, nasisiraan ka na raw ng bait. Paano mo naisip na mag-alay ng instant noodles? At lautan suwan kay flavor pa. Pero sino ang mag-aakala na habang pinagtatawanan ka ng lahat, ang dating tahimik na dambana ay biglang nagliwanag, ng pinakamataas na antas ng liwanag na may 7 kulay. Mula sa liwanag, biglang lumitaw ang isang mythical level na item na hindi pa kailanman nakikita. Ito'y dahil nagising ang iyong natatanging kakayahan. Ang marinig ang saloobin ng mga dambana. Malino mong nalalaman ang pangangailangan ng bawat isa. Hanggat iaalay mo ang tamang bagay ayon sa kanilang gusto, makukuha mo ang pinakamataas na gantimpala mula sa dambanang iyon. Ang hindi alam ng lahat, kalahating araw pa lang ang nakalipas. Isa ka lang hamak na tagalungsod. Isang kawawang government employee na laging kapos sa pera buwan-buwan. Tinangay ng ex-girlfriend mong si Chen Weiwei ang lahat ng ipon mo. Sa dahilan na i-invest daw sa isang proyektong siguradong kikita. Pero sa isang iglap, nakita mo siyang sumakay sa isang bagong-bagong Ferrari. At habang nakatayo ka sa isang footbridge at kinukwestiyon ang iyong buhay, isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa langit. Hindi mabilang na mga dambanang may iba't ibang hitsura ang bumagsak mula sa kalangitan sa bawat sulok ng syudad. At sa sandaling tumama ang mga dambana sa lupa, nakaramdam ka ng sakit sa iyong puso na parang pinupunit. Dahil sa matinding sakit, nanlambot ang iyong mga binti, at tuluyan kang bumagsak sa lupa, at nawalan ka ng malay. Pagmulat mong muli ng iyong mga mata, natuklasan mong nagbago na ang buong mundo. Sa harap mo ay may isang dambuhalang itim na dambana. Ang mga tao sa paligid ay may kung anong inihahagis sa loob nito. May isang matandang lalaki na nag-alay ng isang pirasong ginto, at kasabay ng isang asul na kislap. Bigla siyang bumata ng 30 hanggang 40 taon. Samantala, may iba namang naghagis ng cellphone. Pero walang naging reaksyon ang dambana. Pabilis kang bumangon para tingnan ang nangyayari. At habang nakikipagsiksikan ka sa mga tao para makita ang dambana, isang antok na boses ang pumasok sa pandinig mo. Pero hindi lang ito basta pumasok sa tainga. Direkta itong umalingaw-ngaw sa loob ng isipan mo. Sobrang nakakabagot naman. Buong buhay na akong kumakain ng metal. Halos 300 taon na akong constipated. Nang marinig mo yun, agad kang tumingin sa mga tao. Pero walang reaksyon ng mga tao sa paligid. Para bang hindi nila narinig ang boses na yun. Ibig sabihin ba nito, ikaw lang ang nakakarinig? Dahil sa naisip mo, bigla kang natauhan. Napapitlag ka, agad kang tumalikod at tumakbo papasok sa isang convenience store. Dinampot mo ang isang cup ng lautan sauerkraut beef noodles mula sa estante. At walang awa mo itong binuksan. Sabay-sabay mong isinilid ang mga sahog at noodles sa loob ng cup. Kinuha mo ang tapor ng mainit na tubig sa tabi. At walang pigil na ibinuhos ang laman nito. Pagkatapos, mabilis kang bumalik sa gitna ng mga tao. Inilagay mo ito sa pinakagitna ng altar habang iniisip. Siguradong hindi pa nakakakain tong alien na altar na to ng pagkain puro kemikal at additives. Ang lautan sauerkraut beef noodles. Kahit anong sabihin nila, mas masarap pa rin to kaysa sa ginto, di ba? Hoy, bata, isang cup ng instant noodles ang iaalay mo. Kailan ka pa nabaliw? Nagpatingin ka na ba sa doktor? Oo nga, akala mo baka pareho mo ng panlasa ang altar, ha? Nakakainin niya yung pagkain parang tinapakan na ng paa ng matanda. Habang patuloy na nanunuya ang nagtatawa ng mga tao, sa susunod na segundo. Ito ang lasa na to. Ang boses mula sa altar ay biglang naging kasing sigla ng isang sumasabog na paputok. Kasunod noon, isang haligi ng 7 kulay na liwanag ang pumailan lang sa kalangitan. Para itong isang panawagan mula sa sinaunang panahon. Habang dahan-daang nawawala ang liwanag, isang tansong singsing ang tahimik na nakalagay sa gitna ng altar. Nakaukit pa sa ibabaw ng singsing ang ulo ng isang hayop na dumidighay. Ang tawanan ng mga tao sa paligid ay biglang natigil. Para bang may bamara sa mga lalamunan nila. Hindi ka na nagdalawang isip. Isinuot mo ang singsing sa iyong daliri. At kumari pa ka ng takbo. Kahit sinong tanga, malalaman na isa itong napakahalagang kayamanan. Hindi pa alam kung ano na ang nangyari sa mundong ito. Sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Siguradong hindi ako makakaalis ngayon. Kaya habang nagugulat at nagsisigawan na ang mga tao, nasa 300 metro ka na ang layo. Ito na ang pinakamabilis mong takbo sa buong buhay mo. Pakiramdam mo'y nalagpasan mo pa ang isang Olympic champion. Sumuong ka sa mga eskinita. At pagkatapos ng ilang liko, pumasok ka sa isang supermarket. Hindi ka na nagdalawang isip. Sinuot mo ang singsing sa iyong kamay. At carry pa ka ng takbo. Kahit sino ay mahahalata na isa itong pambihirang kayamanan. Hindi pa alam kung ano na ang nangyari sa mundong ito. Sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Siguradong hindi ako makakaalis ngayon. Kaya habang nagugulat at nagsisigawan na ang mga tao, nasa 300 metro ka na ang layo. Ito na ang pinakamabilis mong takbo sa buong buhay mo. Pakiramdam mo'y nalagpasan mo pa ang isang Olympic champion. Sumuong ka sa mga eskinita. At pagkatapos ng ilang liko, pumasok ka sa isang supermarket. Sa ngayon, lahat ng tao ay lumabas na para pag-aralan ng altar.
Kaya naman sa supermarket, kahit isang lamok ay wala. Nagtag ka sa likod ng mga estante at maingat na. Pinag-aralan ng tansong singsing na ito. Bigla mong naalala ang mga napapanood mo sa TV. Yung konsepto ng blood pack para kilalanin ka nitong amo. Bigla kang nagkaroon ng ideya. Kinagat mo ang iyong daliri hanggang sa masugatan. At nagpiga ka ng isang patak ng dugo papunta sa singsing. At totoo nga, unti-unting uminit ang singsing. Kasabay nito, isang impormasyon ang pumasok sa iyong isipan. Mitolohikal na singsing ng taotay. Kayang lamunin at tunawin ang anumang organic matter. Para gawing purong enerhiya, pwede ring gamitin bilang spatial na imbakan. Walang hangganan. Nang mag-sink in sa'yo ang lahat, halos mapasigaw ka sa gulat. Pinigilan mo ang matinding pagkabigla, at tumingin sa singsing. Alam mo pa rin naman ang kasabihang maagang namamatay ang mayabang. Isang segundo bago ka humakbang palabas ng supermarket, bigla kang nakarinig ng ingay ng napakaraming helicopter na nagpapaikot-ikot sa ere. Sumugod papunta sa altar. Sa sobrang takot, nagmadali kang magtago sa likod ng mga estante. Walang tigil na sinusuyod ng mga searchlight ang bawat sulok ng syudad. Isang grupo ng mga special agent na nakasuot ng itim na uniforme. May hawak silang mga sopistikadong instrumento na tuloy-tuloy na umaalarma. Kasalukuyang sinusuri ang natitirang enerhiya. May na-detect na mythical level na pagbabago sa enerhiya. God level na energy fluctuation. Bilis. I-lockdown ang 5 kilometrong radius. Tumawag ng backup. Huminga ka ng malalim. At mas lalo mo pang isiniksik ang iyong sarili sa sulok. Tanjina, ang bilis naman nila. Ano ba yung mga instrumentong yun? Talagang kaya nilang makadetect ng mythical level. Mukhang mas mabilis kumilos ang maraming tao kaysa sa akin. Siguradong hindi ako pwedeng lumabas ngayon. Paano kung may makakita ng singsing? Hindi ko pa naman sila kayang labanan. Hindi lang mananakaw ang singsing. Baka patayin pa nila ako. Nang maisip mo yun, agad mong nilak ang pinto ng supermarket. Nagbuhat ka pa ng ilang estante para iharang sa mga pinto at bintana. Matapos magtago sa isang medyo ligtas na sulok, inilabas mo ang luma mong cellphone na halos 5 taon mo nang ginagamit. Kumonekta ka sa internet. Sa mga oras na iyon, nagkakagulo na ang buong mundo. Isang oil tycoon sa Middle East ang nag-alay ng isang buong oil field. Nakuha niya ang isang blue quality na Scepter of the Lord of the Desert. Kayang kontrolin nito ang mga alimpuyo ng buhangin. Ang Vatican ay nag-alay ng isang sinaunang, banal na relikya, isang tansong krus. Nakapagpatawag ito ng isang aparisyon ng 6 na pakpak na anghel, na nagpagaling sa libu-libong sugatan. Pero mas nakakatakot pa ang mga kaso ng pagkabigo. May isang Indian na nag-alay ng banal na tubig mula sa Ganges River, na naging sanhi ng pagsabog ng altar. At bumulwak dito ang maitim na nana. Lahat ng mga taong nadikitan nito ay agad na nasira ang mga mukha at hindi na makilala. Naging parang hindi tao, hindi rin multo. Sa Japan, may nag-alay ng isang katana mula noong World War II. Nakapagpatawag ito ng isang dambuhalang, may taas na 30 metro. Demonyong kumakain ng tao na pinalilibutan ng itim na usok. Sa loob lang ng kalahating araw, kalahati ng Tokyo, nagliliyab na. Malubha ang pinsala at maraming nasawi. Napasinghap ka ng malamig. Ibig sabihin, may gantimpala pala kapag naging matagumpay ang pag-aalay. At kapag nabigo ang pag-aalay, may tsansa ring magtawag ito ng sakuna. Biglang, isang emergency na anunsyo ang nakakuha ng iyong atensyon. Pandaigdigang anunsyo. Ayon sa kasalukuyang obserbasyon, sa kasalukuyan, ang bawat tao ay maaaring mag-alay ng hanggang 3 beses sa isang araw. Pagkatapos ng 3 beses, hindi na makakakonekta sa altar. Isang beses lang maaaring mag-alay sa iisang altar. Ang nabigong pag-aalay ay may posibilidad na magdulot ng mga kahihinatnang mahirap pigilan. Kasabay nito, ang pagdating ng mga altar ay nagpakawala ng isang malakas at hindi kilalang energy pulse. Lahat ng surveillance equipment sa buong mundo ay nasira. Nang makita mo ito, biglang kumabog ang dibdib mo. Mga kasalukuyang kilalang antas ng gantimpala, lila, epiko, ginto, maalamat, pula, mythical, bahaghari, nag-iisa. Ang ilang mga altar ay maaaring konektado sa kasalukuyan. Sa mga nilalang na halos imposibleng talunin ng sangkatauhan. Siguraduhin mag-ingat ng husto sa pag-aalay. Sinulyapan mo ang iyong cellphone. 10:30 pa lang ng gabi. May 2 pa akong pagkakataong mag-alay ngayong araw. Kung magtatago lang ako rito, mahahanap din nila ako. Tanging sa paglakas ko lang ako magiging mas ligtas. Sinulyapan mo ang iyong cellphone. 10:30 pa lang ng gabi. May 2 pa akong pagkakataong mag-alay ngayong araw. Kung magtatago lang ako rito, mahahanap din nila ako. Tanging sa paglakas ko lang ako magiging mas ligtas. Sa pag-iisip nito, agad kang nagpasya. Hintayang hamina muna ang gulo sa labas. Nakasampa ka sa bintana gamit ang iyong mga kamay at paa. Ang dating maingay na kalye ay wala ng katao-tao ngayon. Sinamantala mo ang pagkakataon. Mabilis kang sumugod papunta sa abandonadong botanical garden sa hilagang labas ng syudad. Bagamat bihira itong puntahan ng tao, marami namang altar na bumagsak doon. Nag-vibrate ang cellphone mo habang nasa daan ka. Isang litrato mula sa ex-girlfriend mong si Chen Weiwei. Sa mga oras na ito, nasa isang marangya. Switch siya sa isang 5-star hotel. Sa harap niya ay may 3 bagay na nagliliwanag ng kulay berde. Alam mong nakuha niya yun sa pamamagitan ng pag-aalay. May kasama itong isang linya sa ibaba.
Hoy, hampas lupa, nakikita mo ba to? Simula ngayon, hindi na tayo magka-level. Yang lungga mo, sayo na yan. Oh, lihim kang napangisi, 3 berdeng gamit lang naman. Wala yan sa kalingkingan ko. Talagang ang kitid ng utak. Tinamad ka ng patulan siya. Kaya agad mo siyang binlock. May mas importante ka pang kailangang gawin. Kani-kanina lang, may narinig kang bagong boses. At ang pinagmumulan nito ay nasa loob ng abandonadong botanical garden. Binilisan mo pa ang iyong pagtakbo. Hindi nagtagal, nakarating ka na sa harap ng altar na ito. Ang numero ng altar na ito ay 1239. Sa mga sandaling ito, bumubulong-bulong ito. Napakalungkot ang lungkot-lungkot. Mayroon bang gustong makipaglaro ng chess sa akin? Nang marinig mo yun, agad mong kinuha ang iyong cellphone. Naghanap ka ng malapit na tindahan. Matapos mong matukoy ang pupuntahan, mabilis kang tumakbo doon. Sinipa mo ng malakas ang pinto ng supermarket para bumukas. Sa gitna ng takot na tingin ng may-ari, dumampot ka ng isang kahon ng chess. Naghagis ka ng 100 piso at tumakbo na paalis. Ang may-ari, ng matauhan, ay dali-daling nilock muli ang pinto. At baliw na nagdagdag pa ng sunod-sunod na pampatibay. Samantala, patakbo kang bumalik sa harap ng altar. Mabilis mong inilatag ang chessboard sa ibabaw ng altar. Inayos mo ang mga pulang pyesa at itim na pyesa sa kani-kanilang pwesto. Pagkatapos ay kinuha ang pulang hari. Dahan-daang inilagay sa gitna ng altar. Ay ikaw payag ka bang samahan ako sa isang laro ng chess? Halika, isang laro lang. Pero kuya, malapit ng mag-alas 12. Nagmamadali ako. Sige, 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 sige. Biglang may dahan-daang nabuo sa ibabaw ng altar. Isang higanteng itim na kamay. Kinuha nito ang itim na hari. Sa mga sandaling iyon, nagsimula ka ng kabahan. Kung mananalo ako, siguro ayos lang. Pero paano kung matalo ako? Hindi kaya ako patayin nito sa isang sampal lang dito. Tinulyapan mo ang iyong relo. Eksaktong alas 11 na. Wala nang panahon para mag-alala pa. Itinaas mo ang iyong kamay para igalaw ang pyesa. Kanyan sa linya 2, lipat sa 5. Tumugon ang altar kabayo sa linya 8, abante sa 7. Sa ilalim ng madilim na ilaw. Ang isang tao at ang isang altar ay nagpalitan ng matitinding tira. Ito'y isang pambihirang sandali ng katahimikan sa magulong mundong ito. Habang unti-unti mong nakokontrol ang laro, ginawa mo ang iyong huling tira. Rook sa linya 5, abante 1 check. Nanahimik ang altar ng matagal. Talo na ako. Ang itim na higanteng kamay ay dahan-daang naglaho. Kasunod nito, isang makulay na haligi ng liwanag ang pumailan lang sa langit. Unti-unting tinunaw ang lahat ng pyesa sa ibabaw ng chessboard. At sa huli na mo bilang isang tila maitim na gintong likido. Bago ka pa man makakilos, bigla itong pumasok sa pagitan ng iyong mga kilay. Habang unti-unti mong nakokontrol ang laro, ginawa mo ang iyong huling tira. Rook sa linya 5, abante 1 check. Nanahimik ang altar ng matagal. Talo na ako. Ang itim na higanteng kamay ay dahan-daang naglaho. Kasunod nito, isang gintong haligi ng liwanag ang pumailan lang sa langit. Unti-unting tinunaw ang lahat ng pyesa sa ibabaw ng chessboard. At sa huli na mo bilang isang tila maitim na gintong likido. Bago ka pa man makakilos, bigla itong tumama sa pagitan ng iyong kilay. Agad itong kumapit sa dugong dumadaloy sa buong katawan mo. Isang bugso ng impormasyon ang biglang lumitaw sa iyong isipan. Laktaw espasyo, kayang makalukso sa espasyo sa layong. 100 li sa paligid mo. Limitado sa 3 beses na paggamit kada araw. Cooldown time, 5 oras. Halos mapatalon ka sa sobrang tuwa. Ito na talaga ang tinatawag na biyaya mula sa langit. Kung sakaling ma-corner ka ng ibabalang araw. Kung kaya mong lumaban, lumaban ka. Kung hindi, tumakbo ka. Pero dahil 5 oras ang cooldown, kailangan mong mag-ingat sa paggamit nito. Habang nag-iisip ka pa, kung paano ka makakaligtas, narinig mo sa malayo ang kampana ng hating gabi. Kalahating oras na lang bago mag-alas 12. Kailangan mong bilisin. Kinuha mo ang iyong backpack. At sumugod ka patungo sa isang dambuhalang altar sa di kalayuan. May huli ka pang pagkakataon na mag-alay ngayong araw. Pagdating mo sa paanan ng altar na ito, napansin mong ibang-iba ito. Ang boses nito ay parang makina. Walang bahid ng emosyon ng isang buhay na nilalang. Tao, isa lang ang kailangan ko, isang dalisay na pagpili. Ayon sa desisyong gagawin mo, bibigyan kita ng karampatang gantimpala o parusa. Anong kalokohan to? Ang labo na nga ng utos mo. May parusa pa, agad kang tumalikod, aalis na sana. Pero naisip mo ulit, 15 minuto na lang bago mag-alas 12. Siguradong hindi ka naaabot kung maghahanap ka pa ng ibang altar. Kaya't napakagatlabi ka na lang at nagpasya. Bahala na, kailangang sumugal para umasenso. Tutal, may laktaw espasyo naman ako. Kahit ano pang parusa yan, tatakasin ko lang. Huminga ka ng malalim. Pagpili lang naman to, di ba? Kumuha ka ng isang notebook mula sa iyong backpack. Yan ang notes mo sa philosophy class. Nakasulat dyan ang bawat lecture mo. At ang sandamakmak na kung ano-anong tanong na isinulat mo kapag nababagot ka. Agad mong pinunit ang huling pahina. Ang nakasulat dito, pinipili kong magpatuloy. Ano man ang nangyari, nangyayari, o mangyayari. Hanggat may bayag pa ko, susulong pa rin ako. Hinding-hindi ako iiyak na parang bakla. Kahit na magkandurog-durog pa ako. Hinding-hindi ako lilinggan. Itinapon mo ng buong angas ang papel sa altar.
Habang iniisip mo kung masyado ka na yatang nagpasikat, dahan-daang bumukas ang isang siwang sa altar. Nanigas ang katawan mo, handang gumamit ng space jump anumang oras para iligtas ang iyong buhay. Walang haligi ng liwanag, walang pagyanig, isang lilang liwanag lang ang dahan-daang lumutang palabas. Sa loob nito ay may nakabalot na isang kasing laki ng palad na itim na mini flying device. Nang akma mo ng sisiluan ang mini flying device, biglang uminit ang dati payapang singsing. Para bang may binibigay itong babala sa'yo. Nakaramdam ka ng masamang kutob. Mapagbantay kang tumingin sa paligid. Habang gulong-gulo pa ang isip mo, biglang may nangyaring di inaasahan. Isang aninong napakabilis at halos malabo na. Kasabay ng malamig na aura, ang buong lakas na sumaksak mula sa itaas mo. Biglang nag-init na parang nagbabaga ang singsing sa kamay mo. Hindi ka na nakapag-isip, dala ng instinct, mabilis kang umilag pa atras. Dumaplis ang dulo ng patalim sa iyong damit, at buong lakas na bumaon sa sahig na kinatatayuan mo lang kanina. Tanjina, muntik na yun. Konti na lang, mabubutas na sana ako. At sa sandaling iyon, malinaw mo nang nakita. Ang gago ang tumambang sayo, nakasuot siya ng itim na balabal. Hindi mo maaninag ang mukha niya. Maliban sa kanyang mga mata at sa nakalantad na, nagliliwanag pa nga ng kulay asul ang mga kamay niya. Mahigpit niyang hawak ang isang punyal na may kulay asul na liwanag. Habang hindi ka pa nakakabalanse sa iyong kinatatayuan, bigla niyang ibinato ng buong lakas sa iyo ang hawak na punyal. Agad kang pinagpawisan ng malamig. Sa huli, isa ka lang namang ordinaryong tao. Sa isang iglap, wala ka ng oras para makakilos. Putya, ang delikado. Konti na lang at tinagos na sana ang puso ko. Sa pagkakataong ito, naaninag mo rin ng malinaw. Ang taong tumira sa iyo ng patalikod. Nakasuot siya ng itim na balabal. Hindi mo makita ang kanyang mukha, tanging ang kanyang mga mata at ang nakalabas niyang mga kamay ang nagliliwanag ng kulay asul. Mahigpit niyang hawak ang isang punyal na kumikinang sa kulay asul. Noong hindi ka pa nakakabalanse sa iyong kinatatayuan, bigla niyang ibinato ng buong lakas sa iyo ang hawak na punyal. Agad kang pinagpawisan ng malamig. Dahil sa huli, isa ka lang namang ordinaryong tao. Sa isang iglap, wala ka ng oras para makakilos pa. Pero noong malapit nang tumusok sa dibdib mo, biglang nagliwanag ng pula ang singsing ng katakawan, at mahigpit na binalot ang punyal. Sa isang iglap, tuluyan niya itong nilamon. Pagkatapos, ang punyal na may matalim at malamig na kislap, ay biglang naglaho sa iyong harapan. Habang pareho kayong naguguluhan ng taong nakaitim, ang singsing ng katakawan ay biglang nagpakawala ng isang malakas na liwanag. Agad nitong tinagos ang katawan ng taong nakaitim. Pagkatapos, habang puno ng pagtataka at matinding pagkadismaya ang kanyang mga mata, dahan-dahan siyang bumagsak ng patalikod. Malakas siyang lumagapak sa sahig. Sa mga oras na ito, napaupo ka na lang sa sahig. Matagal bago ka nakabawi sa pagkabigla, konting-konti na lang, 2 pulgada na lang. At tapos na sana ang buhay ko rito. Tumingin ka sa bangkay ng taong nakaitim. Mahigit 5 metro lang ang layo ninyo sa isa't isa. Nakita mo ang dugong umaagos at ang mga lamang loob mula sa butas sa kanyang katawan. Hindi mo mapigilan ang pagbaliktad ng iyong sikmura. Paglingon mo, bigla kang napasok ka ng todo. Matapos ang ilang saglit, pinilit mong kumalma. Buti na lang, ang kutsilyong ginamit ng taong to ay malamang isa ring sandatang nakuha mula sa isang altar. Kung metal to, siguradong hindi ito kayang i-convert ng singsing ng katakawan. Kung ganoon, baka dito na natapos ang buhay ko ngayon. Masyado akong naging pabaya. Pagkaraan ng ilang saglit, dahan-dahan kang tumayo. Inayos mo ang iyong emosyon. Palakas mong sinipa ang bangkay ng lalaking nakaitim. Dali-dali mong kinuha ang flying device at mabilis na lumipad pa uwi, habang palihim kang nagtatago sa daan. Sa wakas, pagsapit ng alauna ng madaling araw, nakabalik ka na sa iyong basement. Dati, tambayan ito ng mga taong palaboy. Alaunan, kinuha ito ng isang real estate developer. Hinati-hati para maging maliliit na kwarto, at pinaupahan sa mababang halaga sa mga taong gipit sa buhay. Matapos dumating ang mga altar, halos lahat ng tao ay umalis para maghanap ng pagkakataon. Ang naiwan na lang ay mga bakanteng barong-barong at nagkalat na basura. Habang tinitingnan mo ang magulo at sirang tanawin sa iyong harapan, sa ganitong pagkakataon, gusto mo na lang bumigkas ng tula. Saan kaya makakahanap ng libo-libong tahanan? Nang lahat ng nangangailangan sa mundo ay magdiwang, kailangan nating magpakatatag, kasabay mismo ng pagdating mo sa basement. Sa kabilang dako ng lungsod, sa pinakatuktok ng isang nagtataasang gusali, isang lalaking nakasuot ng camouflage uniform, isang batang operator, ang mabilis na nag-report. General, nakalock na po ang energy coordinates. Sa harap ng command station, isang lalaking may matipunong mukha ang seryosong nakatitig. Iisa lang sa buong mundo ang kaso ng makulay na haligi ng liwanag. Kahit anong mangyari, kailangan nating humanap ng paraan para makalapit dito. Nasaan yon? Report, General. Ang target po ay huling namataan sa North Suburbs Botanical Garden, 206. May nadetect po na bakas ng legendary at epic level na enerhiya sa lugar. At mayroon pa pong isang energy wave na hindi namin ma-analyze. Lumingon ang General, matatag at matalas ang kanyang tingin. Ilunsad ang Night Watcher, Special Plan. Kahit makarating pa sa langit ang batang yan, siguraduhin yung mahuhuli nyo siya.
Masusunod, General. Eka, kontakin ninyo ang library. Sabihan nyo sila, na alamin nila kaagad kung ano ba talaga ang tungkol sa mga altar na ito. General, ang hiling ng taga-library. Ipagpalit daw natin ang mga hinayupak na to para sa impormasyon. Nagngalit ang mga panga ng general sa matinding galit. Hay, nagbago na nga ang panahon. Habang mas maraming impormasyong hawak natin, mas lalong lumilinaw ang lahat. Nag-alinlangan ang technician. General, naniniwala po ba talaga kayo na ang mga altar na to ay kagagawan ng mga kalaban? Matagal na nag-isip ang general habang nakatayo sa gilid ng bintana. Hindi ako sigurado kung kalaban sila, pero kapag may isang nilalang na hindi mo kilala ang kusa kang binigyan ng regalo, hindi mo dapat itanong kung, ano to? Kundi, ano ang gusto ninyo? Ang kinatatakot ko, baka ang gusto ng mga hindi kilalang nilalang na to, ay ang mundo natin. Nag-alinlangan ang technician. General, naniniwala po ba talaga kayo na ang mga altar na to, ay kagagawan ng mga kalaban? Matagal na nag-isip ang general habang nakatayo sa gilid ng bintana. Hindi ako sigurado kung kalaban sila, pero kapag may isang nilalang na hindi mo kilala ang kusa kang binigyan ng regalo, hindi mo dapat itanong kung, ano to? Kundi, ano ang gusto ninyo? Ang kinatatakot ko, baka ang gusto ng mga hindi kilalang nilalang na to, ay ang mundo natin. Nagtago ka sa kwarto mo para bilangin ang mga nakuha mo ngayong araw. Ang singsing ng tao tay, level 1. Sobrang nagulat ka sa ipinakita nito ngayong araw. Nilamon lang nito ang isang armas at nag-iwan ito ng butas sa katawan ng kalaban. Kung ganun, paano kaya kung mas marami at mas malalakas na gamit ang lamunin nito? Ibig sabihin, mas malakas din ang enerhiyang ibabalik nito. Sa isiping iyon, nangangati na ang mga kamao mo. Gusto mong lumabas at makipagbakbakan. Hindi pwede mas mabuti ng laging nag-iingat. Yung mga napapahamak sa maliliit na bagay, ay yung mga sobrang nagpapasikat. At saka, ang singsing ng katakawan ay mga bagay na organiko lang ang kayang lamunin. Paano kung may dumating at basta ka nalang barilin? Pwede ka nang mamatay agad. Space escape. Ang bagay na to, sobrang astig talaga. Pero masyado lang talagang mahaba ang cooldown time nito. 3 beses mo lang magagamit sa isang araw. Medyo delikado pa rin. Kailangan itong gamitin ng maingat. At itong huling flying device, mas interesante pa. Smart Brain Sky Eye. Kaya nitong mag-iba-iba ng anyo. At damaykit sa katawan mo. Halimbawa, ngayon, para lang itong isang palamuti. Mahigpit itong nakakapit sa pulso mo. At kapag kailangan mo na ito, kaya nitong anumang oras na maging isang flying device na kayang magmanman ng 24 na oras nang walang tigil. Para laging kontrolado ang real-time information sa paligid mo. At bibigyan ka nito anumang oras ng warning at ng pinakamagandang ruta na dapat mong tahakin. Bukod pa riyan, kumukuha ito ng enerhiya mula sa hangin para sa sarili niya. Isang perpetual motion machine. Sa wakas, makakatulog ka na ng mahimbing. Hindi mo na kailangang mag-alala na baka sa kalagitnaan ng gabi, may bigla na lang sumipas sa pinto mo at pasukin ka para patayin. At ang kakayahan mong marinig ang boses ng mga altar ang pinakamalaki mong sikreto. Kailangan mong maging maingat na maingat. Kapag nabisto ka, ikaw ang magiging target ng lahat ng paksayon. Baka sa oras na yun, hulihin ka at dalhin sa isang research lab para gawing parang daga at diseken. Nakahiga ka sa iyong maliit na kama. Ito na ang bihirang pagkakataon mo sa buong araw para makapag-relax. Inayos mo ang iyong mga iniisip. Kailangan mong maging pamilyar sa kung paano gumagana ang mundong ito, sa mga mekanismo nito, at sa layunin ng mga nilalang sa likod ng mga altar. Pangalawa, kailangan mong bilisan ang pag-aalay sa mga altar, para palakasin ang sarili mo. Sa ganitong paraan mo lang mapoprotektahan ng husto ang iyong sarili. Sa labas ng bintana, walang tigil ang mga ungol at sigawan. Alam mong mga halimaw iyon na isinilang mula sa mga bigong sakripisyo. Naging napakagulo na ng mundong ito, pero unti-unti rin itong bubuo ng sarili nitong kaayusan. At sa panahong ito ng muling pagsasaayos, ang kailangan mong gawin ay ang patuloy na lumakas. Patulog ng mahimbing ngayong gabi. Paggising bukas ng umaga, ipagpatuloy ang paghahanap sa altar. Habang iniisip ang mga ito, ikaw, na maghapong tensyonado ang nerbiyos, ay nakatulog ng mahimbing. 3:00 ng madaling araw. Bigla kang napamulat. Ang AI lens na Sky Eye ay nakakapit ngayon sa iyong mga mata. Isang linya ng pulang-pulang teksto ang lumitaw sa iyong paningin. Babala, ang iyong lokasyon ay namarkahan na ng mga Night Watcher. Hindi bababa sa 3 grupo ang nakalock on na sa iyong lokasyon. Iminumong kahing lumipat ka agad. Ikaw, na isang pirasong brief lang ang suot, ay saglit na natulala. Punyeta, hayop sa bilis. Hindi mo na naisip ang magbihis pa. Hubad mong dinampot ang iyong backpack at tumalon palabas ng bintana para tumakbo. Pagkalabas mo pa lang ng apartment building, ilang nakakasilaw na ilaw ang tumutok sa iyo. Kaya kitang-kita ang iyong sexy na katawan. Nang tumingala ka, mahigit 10 aninong itim ang mabilis na pumapalibot sa iyo. Ikaw, na isang pirasong brief lang ang suot, ay saglit na natulala. Punyeta, hayop sa bilis. Hindi mo na naisip ang magbihis pa. Hubad mong dinampot ang iyong backpack at tumalon palabas ng bintana para tumakbo. Pagkalabas mo pa lang ng apartment building, ilang nakakasilaw na ilaw ang tumutok sa iyo. Kaya kitang-kita ang iyong sexy na katawan. Nang tumingala ka, mahigit 10 aninong itim ang mabilis na pumapalibot sa iyo. Ayon yung nakabrief ng SpongeBob, palibutan niyo siya.
Narinig mo ang kanilang sigaw. Napamura ka na lang sa isip mo. Ano naman kung brief ko Sailor Moon? Anong pakialam ninyo? Bigla-bigla kayong susugod sa hating gabi. Maghintay lang kayong lahat, mabilis kang pumasok sa mga pasikot-sikot na eskinita. Sa tulong ng tiyak na gabay mula sa Jinaw Tianyan. Naging madali para sa'yo ang paggalaw sa gabi. Malinaw na naiwasan ng ruta mo ang lahat, ang humahabol at mga posibleng tambangan. Pero sa isang kanto, hinarang ka pa rin. Hindi militar, hindi mga pulis, 3 tao. Ang isa ay isang matandang lalaking nakasuot ng robo ng tawista, na may itsurang parang isang marangal na pantas. Isang sexing babae na nakasuot ng hapit na kasuotang panlakad sa gabi, na nagbibigay diin sa kanyang mapang-akit na katawan. May ngiting mapanukso siyang nakatingin sa'yo. At isa pa na nakasuot ng malaking itim na balabal. Isang misteryosong tao na tanging mga mata lang ang nakalabas. Nakaposisyon sila na parang tatsulok. Hinaharangan ang lahat ng posibleng daanan mo para makatakas. Kayong 3, papatay ba kayo? O magnanakaw? Diretsuhin niyo na ako. Kalmado mong sinabi. Unang nagsalita ang matanda. Ang boses niya ay matanda, pero puno ng lakas. Ay ho, huwag mo akong biruin. Ako si Zhang Qingshan, ang Celestial Master ng Bundok Longhu. Naglakbay ako mula sa malayo. Para lang may isang bagay na kumpirmahin sa iyo. Itinaas ng sexing babae ang kanyang salamin. Ang boses niya ay malambing at mapang-akit. Ako si Su Qing ng International Supernatural Council. Gusto naming pag-usapan ng isang kooperasyon. Samantala, hindi nagsalita ang taong nakaitim na balabal. Itinaas niya lang ang kanyang palad. Sa kanyang palad ay lumitaw ang isang madilim na itim. At bahagyang nababaluktot na anino. Umatras ka ng isang hakbang. Handang gamitin ang space jump anumang oras. Ang Jinaw Tianyan ay ipinakita na ang impormasyon tungkol sa kanilang 3 sa iyong harapan. Si Zhang Qingshan, ang ika-67 henerasyon ng Celestial Master ng Bundok Longhu. Nakakumpleto na ng 3 sakripisyo. Nakuha ang purple quality na Celestial Master Inheritance. Su Qing ng Supernatural Council. Isang Class A agent, may naka-implant na blue-grade mind evolution chip sa kanyang katawan. Taong nakaitim na balabal, hindi kilala ang pagkatao. Napapalibutan ng materyang hindi kayang sukatin. May hawak na item na legendary grade o mas mataas pa. Humakbang pasulong si Su Qing. Wala kaming masamang intensyon. Gusto lang naming malaman ang tungkol sa pinaganya mong 7 kulay na haligi ng liwanag at kung anong kapangyarihan ang nakuha mo. At kung ano ang naging kapalit nito para sa'yo. Nanahimik ka ng ilang sandali at biglang tumawa. Miss, huwag mong isipin na dahil lang maganda ka ay pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo. Sabi ng nanay ko, habang mas maganda ang babae, lalo siyang hindi dapat pagkatiwalaan. Kung ganoon,